Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel, Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na ito ay collective love reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings at ng ating Evil Eye Amulet, ayan, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan po natin. Energy, Spirit Guide. Okay, kaninong energy ba ang ating mapipick up? Tignan natin kung ano ba yung mga plano niya para sa inyong dalawa. Okay. Kuhanin muna natin yung simula. We have codependency. Okay. So, itong taong to, nasanay yung person mo na wala siyang inaasahan. Okay. Nasanay siya na mag-isa, independent itong person mo. Or pwedeng ikaw to. Energies po can be reversed. Ayan. So, tignan nyo na lang kung saan ba kayo makaka-resonate. Pero mas more on, yun yung nakikita ko dito. Yung taong to is sobra nga po na masipag. Ayan. Nasanay siya na sabihin natin, pwedeng bago kayo nagkakilala, matagal ng single yung taong to. So, nasanay talaga siyang mag-isa. Nasanay siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Even sa family niya, hindi siya umaasa. Yun yung nakikita ko dito sa taong ito. Napaka, yet humble pa rin yung person mo. Humble, very responsible. And sabihin na natin in short, hindi po siya manggagamit. Ayan. Tignan natin. Nung una nga parang naiinis ka pa dito sa taong to eh. Kasi ino-offeran mo na siya ng kung ano-ano. Pero ayaw niya talagang tanggapin. So, sabihin natin, kasi nga nasanay nga siya na mag-isa. Hindi naman yun sa, sige sabihin na natin, may pride din talaga siya. Pero, yun naman, gusto niya lang din siguro talagang mapatunayan sa'yo na hindi pera yung gusto niya sa'yo. We have flirt. Okay, so ayan. So, pwede nung umpisa, kayong dalawa ay hindi pa talaga official. Ayan po. So, pwedeng nagpapalitan pa lang kayo ng mga mensahe dito. Naghaharutan pa lang yung iba sa inyo. So, tingnan po natin. We have express your love. So, nag-umpisa yan sa parang biruan, yung iba po sa inyo. Yung parang alam mo na sa umpisa parang hindi ito magtatagal. Siguro yung iba sa inyo, yun yung naiisip ninyo. Na parang yung relationship na to hindi pang matagalan. Pero look at you now. Look at your relationship. Some of you, 20 years na kayo together. Tignan natin, ano pa ba yung mga plano niya pagdating sa inyong dalawa. Or pagdating sa inyong family for some of you. Okay, tingnan po natin. Ayan o, stay optimistic about your love life. So, wala naman talagang perfect relationship. Pero, nasa pag-handle nyo yung parehas kung paano ba talaga nag-work out yung relationship ninyo. Diba? Kung paano ba lumipas yung mga taon, ay yung mga araw, taon na kayo ay magkasama pa rin. Tignan natin ano ba yung mga nararamdaman mo pagdating dito sa relationship po ninyo. Tignan natin. Sige, kuha muna tayo ng ibang cards. Ano yung nararamdaman mo towards your relationship right now? Sa relasyon ninyo, ano yung nakikita mo? Ano yung nararamdaman mo? We have unsatisfied. So, ayan, yan yung nararamdaman ninyo ngayon. Hindi kayo masaya sa mga nangyayari sa relationship ninyo. Yes, nandoon yung matagal na kayo. Some of you naman, pwedeng hindi naman kayo 20 years. Pwede nga nakaka 1 year lang ng iba sa inyo or 2 years, ganon. So, siguro nga, sabi ko nga, wala namang perfect relationship. Darating at darating kayo dito sa point na to. Pero nandun naman yung walang iwanan. Sabi dito, I wasn't happy the way things were going. So, ayan, pwedeng nakikita mo kasi yung pagkukulang ng person mo ngayon. Ayan, check pa natin. Ano pa yung mensahe? Okay? Ano naman yung nakikita mo sa person mo ngayon? Ayan, kung titignan mo siya ngayon, ano yung naiisip mo, ano yung nafe-feel mo. So, we have, ayan, number 14. Happy ka pa rin kasi ayan nga, magkasama kayo together,
And actually, may mga good news naman siya na nasasabi sa'yo. May mga positive things din naman siyang nasasabi sa'yo. Yun nga lang talaga, maaring hindi yun yung inaasahan mo na sabihin sa'yo ng person mo. Nakikita ko dito na, ayan. Okay. So, ayan po, oh. Sobrang, ewan ko, ako naman, kung ako yung makakakita, natutuwa naman ako sa mga efforts nitong person mo. Siguro lang talaga yun, kulang kayo sa communication, hindi mo nasasabi kung ano ba yung gusto mong makita sa kanya, ganyan po. So, kulang lang kayo dito, yung iba sa inyo. Kaya kayo unsatisfied kasi hindi nyo na-express yung nararamdaman ninyo. Maaring yung person mo, yun lang yung sa kaya niya ba ngayong ibigay na sweetness, kunwari ganun. Tapos ikaw, hindi yun yung gusto mong sweetness, gusto mo mas-sweet ba? Yung tipong lalanggamin ka na, ganun, or lalanggamin na kayo. So, yun, medyo kulang lang talaga dito sa pag-uusap. Tignan natin ano naman yung naiisip, ano naman yung nafe-feel ng person mo towards your relationship. Ano naman yung nafe-feel niya. We have mistakes. Ayan po. So, feeling niya, yan, pag hindi ka nagsasalita, pag hindi ka umiimik, feeling niya, natatanong niya yung sarili niya pala, meron ba akong nagawang kasalanan? Yun naman yung naano niya dito. O kaya naman, yung mga past mistakes, yung mga past challenges ninyo, maaring nababalik mo pa yon. So, yun. Or parang kapag hindi ka nga nagsasalita, parang yun yung iniisip ng person mo. Hindi pa rin kaya niya ako napapatawad, yung mga ganyan. Tignan natin. Okay, we have number 20. Gusto niya lang talaga maayos kayo. Maging open kayo sa isa't isa. Ayan, oh. Diba? Yun talaga yung goal niya. Mas maging matatag pa yung relationship ninyo, pero gusto niya maging vulnerable kayo sa isa't isa. Gusto niya mag-open up ka sa kanya. Siguro hindi lang din niya talaga nakikita or nahuhuli pa kung ano ba yung kiliti mo. So, dapat pinag-uusapan nyo din ano ba yung love language mo, ano ba yung love language ng person mo para mas magkaintindihan kayo. Though kasi parang nakikita naman niya na ito yung gusto mo, maaring minsan naman na parang hindi ka nga talaga nasa-satisfied. So, parang hindi ka natutuwa din sa ginagawa niya. Pero nakikita niya kasi na parang yun yung nagpapasaya sa'yo. So, di ba kulang sa communication? Kaya kailangan talaga nag-uusap. Tignan natin. Okay, we have religious factors. Ayan pa, may mga times pa na magkaiba kayo ng mga sinasabi regarding sa mga paniniwala po ninyo. So, lalong hindi kayo nagkakaintindihan nitong person mo, nitong asawa mo, nitong karelasyon mo. Tignan natin. Okay. Sabi, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay, so meron nga dito, pwedeng nakikinig kayo ng mga tarot readings or nanonood kayo ng mga tarot readings pero hindi ninyo sinasabi sa kanya. So, ayun. Alam mo na pwedeng hindi siya naniniwala sa ganito or baka i-bash ka niya, ganun. Hindi naman siguro i-bash, pero, pagsasabihan ka niya, ka manood ng mga ganyan-ganyan. So, yung iba sa inyo, ayun, there are times na nalilihim nyo yan sa kanya. Diba? Hindi na kayo nagsasalita. Check po natin. Okay, ano ba yung mga pangarap niya? Ano pa ba yung mga plans niya? Plans nyo pagdating sa inyong relasyon, sa inyong marriage. Tingnan natin kung siya yung karelasyon mo ngayon. Some of you, kung di pa kayo kasal, tingnan natin kung mapupunta ba yan sa marriage. Tingnan natin. Baka kasi yung iba sa inyo, di ba, malay nyo, nagsasayang lang pala kayo ng oras sa taong yan. Pero more on, hindi eh. More on, kung sabihin natin, kung may mga nagfe-failed man na marriages, mayroon mga nagfe-failed na mga relationships, maaaring yun kasi ay, parang lessons lang talaga sa life po natin. Kaya, siguro, wag nating isipin na nagsayang tayo ng oras. Tignan natin, okay? Mapupunta ba ito sa marriage? We have number 26. Yes. Malayo pa yung lalakbayin ninyo together with your person. Malayo pa yung tatakbuhin ng relationship po ninyo. Ayan, we have number 41. Tsaka nakikita ko dito is, sa'yo na lang din talaga siya magkakaroon ng peace of mind. Ayan, oh. Meron lang talagang mga issues na kailangang ayusin sa relationship po ninyo. Kasi nga, pwedeng hindi kayo nagkakaintindihan kasi kulang kayo sa communication or yung love language mo, hindi niya alam o hindi niya mahuli-huli ano ba yung love language mo. We have number, ayan,
So, intense naman talaga yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Some of you, kayo po ay twin flame. Some of you naman, karmic partners po kayo. Tingnan natin. Kaya you should always express your love with each other. Yun yung sinasabi sa inyo dito. Kasi kapag hindi, yun nga, medyo manlalamig kayo parehas dito sa relationship po ninyo. Okay, tingnan natin. Ano pa yung mga plans ng person mo pagdating sa inyong relationship? Pagdating sa inyong life together. Parang gusto niyang mag-business. Ayan. Kung hindi naman siya business-minded, yung trabaho niya, pinagbubuti niya po talaga yan para makapag-provide, para makaipon sa future po ninyo. Sobrang masipag talaga siya. Tama yung sinasabi ko kanina, 'di ba? Responsible talaga siya. Pwedeng ikaw din 'yan. Parehas kayo. Okay, we have extra joker. So, sobrang seryoso na po niya sa buhay. Hindi na yan yung tipo ng tao na pag may ginusto siya, tapos nagsawa siya, aayawan niya. Hindi na siya ganon. Okay, we have number 46. So, yun lang, nakikita ko dito, parang pag may opportunity talaga na mas kumita siya ng malaki, pag may opportunity talaga sa ibang bansa, yan, igagrab niya po talaga yon. So, isa yan sa mga, hindi man niya siguro dreams na mahiwalay sa'yo. Pero, yun nga, kasi kung yun yung mas makakapag-ipon kayo, so, sacrifice talaga. Tignan po natin. Ano pa, spirit guide? Okay, we have number 6 at gusto din niya talagang i-secure yung future po ninyo. At nakikita ko rin dito, maaring may mga properties kasi siya, kung meron man, or mga valuable things niya na nabenta niya nitong mga nakakaraan. So, pwedeng gusto niya yung bawiin. So, kung may nasanla dito na mga alahas, ganun. So, pwedeng yun yung gustong bawiin ng person mo. Or kung ikaw yung may nasanla, gusto niya na tubusin. Tignan natin. Spirit guide, ano pa po? We have, ayan o, number 9. Mas more on nakafocus talaga ngayon yung person mo sa finances din talaga. Yun yung gusto niyang mapabuti. Naiisip niya kasi kapag okay talaga yung financial po ninyo, wala kayong magiging problema. Minsan, sa totoo lang, minsan yung mas marami pang pera, sila yung mas maraming problema pagdating sa buhay nila. Pero kasi yun yung naiisip ng person mo na, teka, parang kapag okay talaga yung finances namin, wala na kaming problema ng person ko. Feeling ko masosolve na yung mga problems namin. Yun yung naiisip niya. Ayan. So, some of you naman po talaga, pwedeng swerte talaga kayo parehas ng person mo pagdating sa business. So, kung napapag-usapan niyo yan, or may isa sa inyo nag-open up regarding business, try ninyong pakinggan. Kasi mukhang napakaganda ng idea ng person mo. Sa umpisa, parang, mapapaganyan ka, parang mapapakunot yung noo mo, pero may sense pala yung sinasabi niya. So, try mong pakinggan. Try nyo pong pakinggan din yung isa't isa. So, marami dito is, fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. Meron din tayong air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan po. Meron din tayo ditong, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan. Pero konti lang. Mas marami yung water signs. Mas marami yung fire signs at saka air signs dito na energy. Okay, tingnan natin. Meron kasi dito, maaring hindi pa kayo kinokontak ng person mo kasi nga, pwedeng sobrang busy talaga. Tingnan natin kung kailan ba siya kukontak sa'yo. Ayan, baka nagkatampuhan din yung iba sa inyo. The last time na nag-usap po kayo. Tingnan natin. Okay, pag nakakita kayo ng naka-blue na damit, okay, so pwedeng mag-message na po yan sa inyo. Magpaparamdam na ulit si person mo kung kayo ay nagkatampuhan man. Okay, ayan. Huwag ka mag-alala kasi nag-overthink po siya ngayon. Iniisip ka niya. Hindi din siya mapakali. So, every time naman na nagkakaaway kayo, nagkakatampuhan kayo, hindi po yan mapakali. Lagi ka pa rin niyang naiisip. Tapos, tignan mo, ikaw lang talaga yung gusto niyang makasama hanggang sa dulo. So, for life na po itong relationship na ito. Kaya ninyo talagang pagbutihin para ma-work out nyo po ito. Ayan, kasi nga sabi ko sa inyo, yung iba sa inyo, pwedeng twin flame kayo at pwede po kayo na karmic partners. Karmic
yes, karmic partner kayo nitong person mo. Kaya marami kayong pinagdaraanan din. Kasi marami kayong lessons na kailangan pong pagbayaran. So, yan lang po. Maraming salamat po. Some of you, ayan o, ito. Yung range ng age pala ng iba sa inyo, pwedeng, ano ba, 26, or pwede nga may 19 years old dito. Yun yung pinakabata. Pero meron 26 hanggang 52. 19 to 52 years old yung iba po sa inyo. So, yan lang po. Maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!